na po guest. Ay, asa na po ang Ay, guest? sir, pamilya na mukha ni sir. Sir, Si bubukay Sir Jerry. Tsaka si Sir Christopher. Habasin po, sir. Sir Jerry. Dali yan. Ayan. Sir Jerry. Eh, si Sir Jerry, di ba sir, parang natatanda ko kayo, parang kayo yung mga unang nag-train sa mga rescuer dito, no, sir? Yes, ayan. Si Sir, si Sir Jerry, siya ang founder ng Saruf. Ayan. Saruf? Yes. Tsaka si Sir Christopher. Ang topic natin today, disaster preparedness. Paano nga ba ituturo sa mga chikiting? Chikiting? Pero bago ka pumunta dyan, may gusto muna akong i-share sa iyo. Kasi may nakita nga din ako kahapon yung paano nag-prepare yung mga chikiting natin kahapon. Sana ma-share na. Ayan. Yes, So, so sa trending yan sa di social ba? media. Oo, sa Facebook trending yan. So, paano ba natin maituturo sa mga bata yan? Di ba? Chikiting, ano bang age yan? Kasama pa ba ako sa chikiting? Pwede pa ba? Sir Jerry, bati muna kayo sa ating mga kasangbahay. Ay, Morning magandang po. umaga sa ating mga kasambahay, saka sa mga nakamonitor sa atin, mga nanonood. Baka po makapag-share tayo ng konti para sa ating mga kababayan po. Ayun po. Paano, ano po bang age yung mga chikiting? Pwede na po ba yan ng mga babies to 14 years old o to 18? O kaya pa, pwede pa ba akong chikiting? Pwede natin siguro i-categorize na yung mga nabibigyan mo na ng command. Yung nakakaintindi na, sir. No? Pwede na natin Nakakaintindi. sigurong... Kasi kung hindi pa niya na-accept na, hindi pa siya Medyo nakakamove mga doon 3 sa to ano turo, yan. medyo may hirapan tayo doon. So, kailangan talaga merong guardian yan. Yung mga estudyante po na nasa nursery, dapat po ba ang ratio niyan 3:1? Like 3 students per 1 teacher nag-a-assist sa kanila? Or pwedeng isang class na po to 1 teacher? Depende dun sa structural lang. Saka yung structural mismo ng gagalawan. Kasi ang critical dito yung saan tatakbo yung mga bata, gaano ka-steep yung hagdan. So sa totality, yung structural, yung gagalawan ang pag-uusapan. Kasi kung straight lang naman, kaya mo isang class. Paano po bang ituturo dito sa mga chikiting? Yung mga, paano ang technique? Kasi syempre mababa yung kanilang patience. Yung parang, pwede silang maboard agad, pwede silang maging masyadong playful naman. So paano ang technique na pagtuturo sa mga bata? Napag-usapan nga namin kanina ni Tats, ni Christopher. Kailangan talaga yung approach dito parang naglalaro. I-introduce mo siya as game, as play. Pero yung movement niya, nakakasurvive na siya. Sir, meron po ba mga instructional video kayong nagagawa o pinapanood sa mga bata? Kasi mas Para madali mas yan, di ba? We can do it. Kasi UNTV naman ang pinaka-the best sa ganyan. Kami naman yung mga pwedeng mag-actor. Yun. O tsaka yung mga rescuer natin. We can do that. Ginagawa naman namin ni Kuya dati. Sir, may mga dala po kayong gamit ngayon. Ano po yung mga dala nyo ngayon? So, ito yung pinaka-basic na pwede natin. First aid kit pa yan. Kasi nakikita ko ang lalaki ng bag ng mga bata. Yes. Di ba? Yes. Pwede na natin i-incorporate Maleta ito. nila. Although ito tingin ko meron na sila niyan. Yung raincoat, pero siya, poncho siya. Then nilagay namin sa isang lalagyan, yung kit. And why don't we require them to have a helmet? Yan, sa maya, para maganda Kasi yan. para hindi, yung kamay makaka-access na, di ba? Opo, kasi sir, yung iba ginagawa, nakaganon lang Every time sila, no? nagaganon ka, tinanggal mo yung peripheral vision, kasi dapat wide angle ka, parang fish eye ka, di ba? Pag ginanya mo, matatanggal yung vision sa gilid. And yung ergonomic din. Yung ergonomic din ng bata. Siyempre, binabawasan mo yung speed eh. Opo. Binabawasan mo yung speed pagka nilagay mo dyan. Oh, yes. Suotin natin yung helmet, sir. Ito Kunwari kayo yung chikiting. Kaganda lang nitong helmet ito, na-fold. So, pwedeng lumiit siya kaysa dun sa standard Hahanapin na rin yan ni Kuya Jun. Kaysa standard na helmet, na-fold. So, pwedeng maliit. Yun. Diba? And then, Na-adjust din. ilahin mo lang dyan. Galing. Helmet na siya. Parang bike. Diba? Oh, ganda. Diba? So, yan. Meron ka na helmet. Yan yung priority natin. No? At saka ano to sa bata, ano to, mas magugustuhan to ng mga bata kasi maganda yung ano niya eh. Okay, meron pang Next is, parang Transformers. Next Opo, is ano po yung yan? dry bag. Dry bag. So, this can be a flotation device. So, instead na Hindi salbabida mababasa yung dala mo, gamit mo. salbabida o kaya yung life vest, ito dala mo. So, lahat ng yung kailangan mong Buoyant. i-secure para hindi magkakaroon na mabasa, siyang air lalagyan sa mo na ano. dyan, and then Pwede you na can siya. float na. Parang floater na rin siya. Floater na siya. So, flotation device, yun yung pangalawa, no? At tapos nilagay na namin sa ganitong kit para nakaseparate siya from the bag. Kasi katulad namin yan, nasa side na namin, so pwede.
So, nandito yung, marami naman Walkie-talkie. nabibili ngayon two-way radio. Aba, diba? two-way. So, lagyan mo Mura lang yan. And then yung whistle niya, may leash. Yun. And then, Parang yung, gusto ko to. and then yung flashlight Flashlight. niya, pero supposed to be, dapat meron siyang headlamp para nakakagalaw. Kasi tinanggal natin, Yes. tinanggal natin yung kamay dito Yes. dahil nilagyan natin ng helmet. Helmet, yes. Eh, hahawak Bulag din naman. ang bagay. O, di mas maganda lagyan na natin ang headlamp. Yun. Okay? And then, ito pinaka-importante, Headlamp. yung goggles. Ito laging nawawala sa listahan eh, pero ito ang pinaka-priority. Kasi unang madadamage din yung mata. Like Kasi, sa typhoon, sa earthquake, di ba? Yung mga, lagyan yung na mga natin debris, kagad sir, ito. no? Yeah, Debris. falling debris, pwede rin. Pagka na-blinded ka, hindi ka na makakatakas. Yes. Kasi ang disaster eh, takasan Yung yun mga eh. pulbo, mga Takasan ano. yun eh. So yan. Yun. And then Mandas. nilagyan ko na rin ng earplug kasi papasukin din yung tenga. Tenga. Gas mask. Yun, meron tayong, yung mga standard na mask, pwede naman. Meron din. Magkano ang isang kit niyo? Ito question lang dito, kasi kung papahawak na natin sa bata. Balik. Depende sa Kasi edad ito ni naman, sir, hindi no? naman siya lahat knife, kasi meron siyang multi-tools eh, so meron siyang plies. Nice. So, depende kung, Depende sa edad decision na na ng parents ko. And gaano taas yung level ng awareness ng bata. And then, yung energy food, pwede naman itago yung brand nito, eh, no? At, baliktad na lang. Kasi Okay. parang chocolate siya, sir. Pero gel siya. Energy food, pero in gel. Yun ba yung it will last you a day? Yes, in Kapag a day, kinain pwede mo, na. a day or Actually, two pwede days? naman yung ano. Mga triathlete. Oo, Yan, yes. yan, yan. Ito, babaliktarin ko, pero this is a sardines na, Sardines. oo. Tama lang. Magkano ang set na ganyan? Depende. Actually, yun palagi ang tanong eh. Yung, yung Presyo. the whole price na. Pero actually, naka-tailored fit sa tao. Kasi depende sa'yo. Kung katulad yan, kung reporter ka, iba laman yan. Kung pulis ka, iba rin ang laman yan. Kung estudyante ka, iba rin. Pero yung basic 5 component ng isang go bag is fire making capability, signaling device, first aid kit, medicine kit, and food and shelter. Dapat Yun yung mga yun ang necessities. basic na nandun. Pero para ma-tune up as your individual, sa isang individual, kailangan meron kang component para naman sa'yo. Like for example, kung reporter tayo, backup batteries, marami. Di ba? Kasi sa cellphone, sa radio. Sir, may signal po ba yun sa pito nyo? Halimbawa, ito pag pumito to bata tong ano, may ganun po ba yun? Tatlong klase general. lang yung ano. Tatlong klase na yung pito, yung isang blow, dalawang blow, tatlong blow. Yung isang blow. Yung isang blow is come here. Tama, come here. Then yung pangalawa is yung where are you? And then pangatlo, help. Help. Help, yun. Come here, where are you? Help. Yun. Pero importante dito yung SOS, yung ginawa na kasi, dati kasi yan, gamit sa barko. Save our Yes. ship, di ba? Pero ginawa niyang international distress signal yan. So ang equivalent niyan sa Morse code, kaya naman natin kino-convert sa Morse code para ma-deliver natin sa anumang klase ng Sa kuna. ng situation. Kasi ano yan eh, Universal code kasi yan. dididit, dididit. So kung hindi ka makagalaw, you can bang your head eh. Dididit, dididit. Kasi kung nandun ka sa ilalim, yun na lang ang pwede mo igalaw. Yeah. Ano mang ang pwede mo igalaw, pwede mong i-convert na signal. Kasi hindi ka na makasalita. No? Yes. So, isa yon. Importante kasi makapag-signal ka dahil you need help. eh, You di ba? need help. Pero kailan ka magsisignal? Ang critical dyan, sa eksaktong napakalakas na earthquake, naipit ka, na-compart, na ano ka, na talagang gipit ka, hindi ka makagalaw, no? Pero conscious ka. Anong una mong gagawin? Sir, tanong ko lang din po, Hindi mo ano? pwedeng magsisisigaw ka eh. Yes. Kasi within 1 kilometer radius, same ng condition na nangyayari sa'yo. Pero yung pare-pareho. So, sino naman tutulong sa'yo? Yes. Definitely, wala. You're on your own. Yes. Sarili mo. So, kailangan talaga, ang first step is to check your body with kung anong injury meron ka. Yun Dapat ang first and prepared. foremost. Sir, tanong ko lang din po, ano po ba itong SAROF na ito? Nag-train po ba kayo ng mga volunteers Yeah, in oo. cases of emergency? So, Actually, saan po ba nung itong mga SAROF na first ito? batch nung inyong mga reporters, we train sa them. Yung tulong muna bago balita. Yan.
I hope tayo rin tayong Si mga ano po? host, ano. We can arrange naman ulit yan eh. Si Kuya Daniel lang naman magkukumpas niya sa amin. Si Sir Christopher po, ano pong pinaka-expertise niyo sa pagdating sa rescue po? Registered nurse yan. Ganun po ba? Sa medical. Basic, Yan. first aid, mga ganun. Meron po ba kayong idadagdag kung paano po sa ituturo sa mga chikiting? Hindi natin ng thermal. Tatlong bagay lang ang ating dapat, we have to understand ito, yung triangle of life. Control, una. We have to control our emotion, our Yan, temperature. dapat. Pangalawa is yung knowledge. Siyempre, kailangan may skill kang nasa sarili mo, di ba? Yung mga dati mong knowledge, i-stock knowledge mo, ibabalik mo, like yung Girl Scout ka pa. Sa mga bata, umpisahan natin. Siyempre, maganda yung wala pa talaga sila. And pangatlo yung resources. Okay. Kailangan, ano ba yung mga gamit na kailangan mo? Kasi 50-50 yan eh. 50 yung skills, 50 yung equipment. Kung parehong alanganin yan, hindi ka makakabuo. Yes. And finally, you have to build up their confidence. Yung confidence nila. Kailangan ma-establish natin na lumakas yung loob nila, na-overcome nila yung takot. Kasi yun ang critical eh. The moment na ma-shock ka dyan, May isang Paano? question yun na ang Hindi ka na kamamatay mo. makakaisip, hindi ka na Actually, makaka- ano. kinamamatay Oo. ng halos lahat ng mga tinatamaan ng dilubyo. Yung na-shock, hindi nakagalaw. Sir, may question lang po ako. Kasi di ba kahapon si Kikay, hindi niya alam kung saan ba siya, kung sa gitna ba siya ng table o sa gilid. Saan po ba talaga dapat? Kasi sabi nila yung triangle of life ba yun? Okay. Hindi daw totoo yun. Yan ang pinakagusto kong i-discuss. So, paano po ba dapat, saan po ba dapat ako? Sa gitna po ba ng table ako pupwesto o dun sa gilid? Paano po ba? Kaya tinataas natin ang level ng bawat individual. Kasi tatlong bagay ulit. Muna, you have to know, you have to analyze kung ano muna ang nangyayari. Kahit ano pang klaseng dilubyo yan. Ano muna nangyayari? Ano ang option mo? And then, is it the right time to move? Kasi pag nagmadali ka, pwedeng mabagsakan Babagsakan ka. ka. Hindi naman malakas yung lindol, namatay ka, nabagsakan ka electric fan. Diba? So, importante yung tatlo na yan. You have to analyze anong nangyayari, anong option mo, at kailan ka gagalaw. Ngayon, tanong nyo, saan ako tatakbo? Siyempre, we have to analyze nga anong nangyayari. Anong option mo? Kasi pag sinabing dito ka tatakbo, meron namang babagsak. Doon, definitely, hindi ka natutuloy. Diba? Pero ano bang unang bumabagsak? Ceiling, di ba? Ceiling. Ngayon, pagbagsak ng ceiling, saan ka dapat pumunta? Di sa tabi. Ano ba yung nasa tabi? Di yung wall. Di ba? Pagbagsak ng ceiling, ito yung wall. Yun sinasabing triangle of life. Ngayon, may mga nagko-question, paano mo naman masasabi yan? Wala po tayong mahuhulaan dito. Wala. Lahat po ay unpredictable. So, ang binibigay natin, option. Dagdagan natin kung hindi ka naniniwala sa triangle of life, gusto mo sa under the table, di doon ka. Yun ang pinaniniwalaan mo, yun ang option mo eh. But tayo, nagbibigay tayo ng maraming option. Kasi habang dumadaming option, dumadami ang chance mong mabuhay. Yes. Okay? So paniwalaan mo yan. Kung nakikita mo, pwede pala, triangle of life pala yan. Hindi pala pwede yan. Dito pala ako sa table. So, it's up to you, sa ating sarili natin kung paano tayo didiskarte. Taas lang natin yung level ng alertness. Gano'n kahalaga sa atin yung pagiging resilience sa ganyan. Maghanap tayo ng Ibig angulo. sabihin, sir, halimbawa, nasa office ka, araw-araw na naman nasa office ka, kabisaduhin mo na yung Correct. paligid Yeah. mo. Oriented ka na dapat. Dahil dapat pag nakapikit ka, alam mo kung nasa yung pintuan mo. Kasi every time na magkakaroon lang, especially in lindol, mawawalan ka ng vision. Yun ang dapat i-focus natin. Kasi palagi tayo nagdi-drill na nakatayo, naglalakad, nakaganyan. Sabi nga namin, disaster is not simple. Therefore, drill should not be simple. Kasi pag ginawa mong simple yan, hindi survivable yan doon sa dilubyo. Ayan, maraming salamat Sir Christopher and Maraming Sir pasalamat. Jerry Tulong tayo sa from oras. Saduf po. Ayan. Yan. Maraming salamat. Dami natin natutunan, ano? Yep. At sana nanonood din si Kikay para alam niya na kung saan siya matatago dito sa bahay ni Kuya.